Marami pang lugar sa ating mundo ang hindi pa napupuntahan ng tao. Hindi natin alam, malay mo, isa sa mga lugar na yun, dun mo matatagpuan ang forever mo. Charot, syempre walang ganon. Pero hindi natin masasabi na sa bawat lugar na hindi pa nadidiskubre ay may mga misteryo o mga sekreto na naghihintay lamang na matuklasan. Gaya na lang ng isang lalaki na aksidenteng natuklasan ang isang lihim na lagusan sa gitna ng kagubatan, at sa kanyang pagpasok sa loob ng lagusan ay kinalabutan siya sa kanyang nasaksihan. Kaya sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ang kanyang nakita. Pero kaibigan, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na. I-click mo na din yung bell para ma-notify ka sa mga susunod kong video. Maraming salamat. Sabi nila, bawat lugar ay may nakatagong kwento. Halimbawa, paaralan na dati daw sementeryo, kagubatan na pinamumugaran daw ng engkanto, o di kaya ay ilog na nangunguha raw ng tao. Pero ang mga kwento na yan ay mananatiling kwento hanggat walang ebidensya o patunay na ito ay totoo. Kaya may mga taong handang isakripisyo ang sariling kaligtasan para makamit lamang ang sagot sa mga katanungan at madiskubre ang mga lihim na naghihintay lamang na matuklasan. Gaya na lamang ng bida sa kwento natin ngayon na isang treasure hunter na si George Becker na 35 taong gulang at nakatira sa Canada. Sa edad ng 21 ay ikinasal na si George sa kanyang asawa. Nagkaroon sila ng isang anak at naging maayos ang kanilang pamumuhay dahil si George ay nagmamay-ari ng isang negosyo. Pagtungtong ni George ng 25 taong gulang ay nahilig ito sa pagta-treasure hunting. Noong una ay sa paligid lamang ng kanilang bahay siya naghahanap gamit ang kanyang metal detector. Pero di nagtagal ay dumarayo na rin siya sa ibang lugar upang maghanap ng kayamanan. Sa kanyang paglilibot ay marami na siyang nakuhang mga bagay na may halaga, tulad ng mga lumang barya, singsing na nabaon sa lupa, o di kaya mga sinaunang gamit na matatawag nating antigo. Kaya talagang nahilig si George sa kanyang pagta-treasure hunting. Dahil nalilibang na siya, nakakapunta pa siya sa iba't ibang lugar. At higit sa lahat ay nakakahanap siya ng mahalagang bagay na nakabaon sa lupa. Hanggang isang araw, habang naglilibot si George sa isang bakanting lote na malapit sa isang gubat, ay biglang tumunog ang kanyang metal detector. Senyales na may metal na nakabaon sa lupa. Maaring bakal, pilak o di kaya ay ginto. Kaya dali-dali niyang kinuha ang maliit niyang pala upang hukayin at malaman kung ano nga ba ang nakabaon sa lupa. Nasa 2 talampakan na ang nahuhukay ni George nang biglang may tinamaan ang kanyang pala na isang matigas na bagay. Ramdam niya na yun na ang kanyang hinuhukay. Kaya agad niya itong kinuha mula sa pagkakabaon nito sa lupa. Nang kanyang titiga ng bagay na kanyang nahukay ay agad niyang napagtanto kahit na nababalutan pa ito ng dumi na ang kanyang nahukay ay isang gold nugget. Kaya tuwang-tuwa si George sa kanyang natagpuan dahil yun ang unang pagkakataon na nakahukay siya ng ginto. Kaya mas lalong lumalim ang kanyang interes sa pagte-treasure hunting dahil sa pangyayaring yun. Hindi pa doon nahinto ang paghahanap ni George ng kayamanan sa bakanting lote. Nagpatuloy siya sa paglilibot dito, pero wala na itong natagpuan pa hanggang sa nagpasya na ito na pasukin ng kagubatan na malapit sa bakanting lote, sa pag-asang may matatagpuan pa siyang mga gold nuggets. Kaya dali-dali niyang pinasok ang kagubatan, dala ang kanyang metal detector at maliit niyang pala. Sa kanyang paglilibot ay hindi niya napansin na medyo napalayo na siya, pero hindi siya nag-alinlangan na ituloy ang kanyang pagta-treasure hunting. Kaya kahit nasa gitna na siya ng kagubatan, tuloy-tuloy pa rin si George sa paglalakad. At ilang sandali pa ay muli niyang narinig ang tunog ng metal detector. Kaya agad niyang hinukay ang pwestong tinutukoy nito. Masayang masaya si George dahil iniisip niya na baka gold nugget na naman ang kanyang mahukay. Pero ilang pulgada pa lamang ang nahuhukay niya ay may tinamaan na agad ang kanyang pala na isang matigas na bagay. Kaya sinubukan niya itong bunutin, pero hindi niya magawa dahil wala siyang makapitan. Kaya hinukay pa niya ang palibot nito at bumungad sa kanya ang isang parisukat na bakal. Dali-dali niya itong inangat at sa pagkakataong makikita niya kung ano nga ba ang tinatakpan ng malaking piraso ng bakal na yon, ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakita. Sapagkat ang bakal pala na yon
ay pinto ng isang lihim na lagusan. Hindi malaman ni George ang kanyang gagawin, kung papasukin ba niya ito o ipapaalam sa otoridad ang kanyang natagpuan. Pero nangibabaw sa kanya ang kanyang pagiging treasure hunter, kaya matapang niyang pinasok ang loob ng lagusan upang alamin kung ano nga ba ang misteryo at sikretong nakahimlay sa loob ng lihim na lagusan na yon. Habang nasa loob si George ay pinagmamasdan niyang maigi ang kanyang paligid. Tinatalasan niya ang kanyang pakiramdam. Dahan-dahan siyang naglalakad bilang pag-iingat dahil hindi niya alam kung ano ang maaari niyang makita o maengkwentro sa loob ng lihim na lagusan. Ilang minuto lang ang lumipas ay may napansing kakaiba si George, kaya agad niya itong nilapitan upang malaman kung ano ang bagay na kanyang nakita. Sa kanyang paglapit ay tila nakaramdam siya ng takot dahil isang lumang bomba ang nakita niya. Sa tabi nito ay may mga lumang baril at mga bala na nababalutan na ng lupa. Agad nawala ang takot ni George at napalitan ng pagkamangha, kaya itunuloy niya ang paglilibot sa loob dahil alam niyang marami pa siyang matatagpuan dito. Matapos malibot ni George ang loob ng lihim na lagusan na kanyang natagpuan, ay agad niyang ipinaalam sa otoridad ang tungkol dito. Napag-alaman nila na ang lihim na lagusan pala ay dating kuta ng mga German, kaya may bomba at mga baril na natagpuan sa loob nito. Hindi man ginto o kayamanan ang natagpuan ni George sa gitna ng kagubatan, ay masasabi nating mahalaga pa rin ang kanyang natuklasan. Dahil hindi lang ito basta lihim na lagusan, kundi isang piraso ng nakaraan sa kanilang kasaysayan. Maraming salamat sa pakikinig.